Magandang araw po sa inyo. Ang ating kwento ay tungkol sa isang marupok at masaklap na pag-iibigan na nauwi sa kamatayan. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Alexander Ortula ay isang Filipino-American na lumaki sa Cedar Grove, New Jersey. Nakagraduate siya ng high school sa Regis High School sa Manhattan, New York at matapos nito ay kumuha siya ng biochemistry sa Boston College sa Massachusetts. Habang nag-aaral ay nagtrabaho din siya bilang research assistant sa Brigham Women's Hospital sa New York. Dito pa lang ay makikita mo na siya ay isang matalino, masipag at aktibong estudyante. Inilarawan siya ng kanyang mga propesor bilang isang magaling na estudyante na abala sa maraming bagay sa campus tulad ng pagiging miyembro ng Philippine Society of Boston College na isang organization na nagdiriwang sa kagandahan at yaman ng kultura ng Pilipinas. Ang kanyang pamilya ay nagsabing siya ay masigla at determinadong leader na noon pa man ay malakas ang loob at may tiwala sa sarili. Habang nag-aaral ay nakilala ni Alex si Inyang Yu at sila ay naging magkasintahan noong December 2017. Si Inyang ay ipinanganak sa South Korea ngunit lumaki na sa Washington State at nabigyan ng American citizenship. Gaya ni Alex, siya ay isang aktibo at matalinong estudyante. Graduate siya sa Issaquah High School bilang isang honor student at kasali sa tennis team ng kanyang paaralan. Inilarawan siya ng dating kaklase noong high school na tahimik, ngunit isang achiever. Sumali din siya sa mga soccer tournament sa kanilang lugar. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Boston College at kumuha ng kursong economics. At gaya ni Alex, miyembro din siya ng Philippine Society of Boston College. Siya ay naging treasurer ng grupo noong 2017. Noong una naging maayos ang relasyon ni na Alex at Inyang, ngunit nagbago ang lahat nung bandang summer ng 2018 dahil natuklasan ni Inyang na nagsinungaling si Alex tungkol sa pakikipag-usap at pakikipagkita nito sa ex-girlfriend na isa ring estudyante sa Boston College. Ayon sa kanilang mga kakilala, naging toxic ang relationship ng dalawa. Dito na naging masyadong insecure si Inyang sa kanilang relationship. Kaya mas naging controlling siya at possessive kay Alexander. Parang bawat minuto sila ay nagpapalitan ng text messages o nagfe-FaceTime dahil lang sa pagdududa ni Inyang. Ngunit lagi naman siyang sinasabihan ni Alex na siya ay tapat sa kanyang kasintahan. Pero hindi na kontento si Inyang dito. Meron siyang tracking app para malaman kung nasaan ang boyfriend anumang oras. Kanya ding sinabi na dapat ay magre-reply agad si Alex sa kanya tuwing ito ay magte-text. Noong una, pinagbawalan niya si Alex na makipag-usap sa mga kaibigang babae hanggang sa umabot na bawal na siyang kausapin ang lahat ng kanyang kaibigan. Dahil dito ay nawala na si Alex ng mga kaibigan o makakausap man lang para malabasan ng kanyang mga problema. Naging pabigat si Inyang sa buhay ni Alex, ngunit hindi niya ito mahiwalayan. Sa tuwing susubok siya na makipag-cool off sa kasintahan ay lagi itong nagbabanta na sasaktan ng sarili o kikitilin ang sariling buhay. Noong May 20, 2019, nagsimula na naman ang pag-aaway ng dalawa sa text. Dahil sa hindi sumasagot si Alex ay kung ano-ano na namang masasamang mensahe ang pinadala ni Inyang. Nang mag-reply si Alex, sinabi niyang siya ay magpapakamatay. Una, hindi ito pinaniwalaan ni Inyang. Akala niya ay tinatakot lamang siya ni Alex. Ngunit noong naging seryoso na ang tono ng kanyang mga text at sinabing siya ay nasa isang mataas na gusali, ay natakot din si Inyang. Agad niyang hinanap kung nasaan si Alex sa pamamagitan ng tracking app na naka-install sa cellphone ni Alex. Nakita niya na ito ay nasa Renaissance Parking Garage malapit sa Northeastern University Campus. Agad naman itong pinuntahan ni Inyang at kanyang tinext din ng kapatid ni Alex tungkol sa nangyayari. Pagdating doon ni Inyang bandang 8:30 AM ay may pagkakataong nag-usap muna ang magkasintahan at matapos nito ay tumalon na ang 22 years old na si Alex mula sa bubong ng gusali. Walang nakasaksi sa mga pangyayari kundi si Inyang lamang, kaya't walang makakapagsabi kung ano naging pag-uusap ng dalawa pagdating niya doon sa building. Ang nakakalungkot nito ay pumunta pa ang pamilya ni Alex sa Boston para dumalo sana sa kanyang graduation na gaganapin 10:30 AM noong araw ding yon. Matapos na mailibing si Alex ay agad na nag-drop out sa Boston College at umuwi si Inyang sa South Korea. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento.
Nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis dahil itinuring nila itong isang krimen. Nalaman nila na andoon ang girlfriend noong nagpakamatay si Alex. Nagtataka sila na bakit wala man lang nag-report sa pulisya na mayroong ganoong pangyayari sa gusali na sana ay nakatulong upang mailigtas pa si Alex. Sa pagsisiyasat ng mga pulis sa mga kapamilya at kaibigan ng magkasintahan, nalaman nila ang klase ng relationship meron ng dalawa. Nakita nilang may mga mensahe si Inyang kay Alex na nagpahirap dito hanggang sa ito ay namatay. May mga pagkakataon pa ngang parang tinutulak pa niya si Alex na kitilin ang sariling buhay dahil sabi niya ay wala naman itong silbi sa kanya at sa kanyang pamilya. Kinontrol ni Inyang si Alex sa pamamagitan ng pananakot, pang-aapi at pang-aalipusta sa katauhan ng boyfriend. Maraming mga text messages at diary entries ang nakita ng mga pulis na nagpapatunay sa kung ano ang ginagawa ni Inyang sa kanyang kasintahan. Sa loob ng 2 buwan bago ang pagkamatay ni Alex na bilang ng mga pulis na 75,000 ang palitan ng text messages sa pagitan ng magkasintahan at higit 47,000 dito ang mga pinadala ni Inyang. Hindi man lang niya iniisip ang kapakanan ni Alex na alam naman niyang naghihirap ng kalooban dahil sa kanyang kagagawan. Dagdag pa na nag-aaral siya at nagtatrabaho din noong mga panahong iyon. Gusto ko sanang ilabas dito ang mga aktual na text messages na pinadala niya kay Alex na nagpapakita kung gaano ka-toxic siyang babae. Ngunit marami itong masasamang salita na maaaring ma-flag tayo ng YouTube. Kaya't aking ilalagay na lang ang link sa description box kung saan nyo mababasa ang palitan ng text messages ng dalawa bago mamatay si Alex. Sinabi din ni Alex sa mga text na mahal niya si Inyang at ayaw niya itong masaktan at gagawin niya ang lahat para ito ay maging masaya. Dahil sa mga ebidensyang nakalap ay nagpasya ang mga pulis na sampahan siya ng kasong involuntary manslaughter dahil nakita sa mga text niya kay Alex ang pag-udyok nito na magpakamatay ang binata. May nakita din na sinabi ni Inyang na siya na lang ang magpapakamatay kung hindi ito gagawin ni Alex. Ngunit naging pahirapan pa ang pag-aresto kay Inyang dahil nga pumunta na ito ng South Korea. Dahil sa arrest warrant na kinakaharap, ang 21 years old na si Inyang ay napilitang bumalik ng US at harapin ang kaso laban sa kanya. Bumalik siya noong November 2019 at agad naman siyang inaresto ng mga pulis. Pero siya ay napakawalan din matapos makapagpiyansa ng $5,000 o mahigit 250,000 pesos at isuko ang kanyang pasaporte. Sa harap ng media ay nagalit ang abogado ni Inyang dahil sa ginawa ng prosekusyon na inilarawan ng kanyang kliyente na parang isang halimaw sa mundo para lang mapag-usapan at ma-sensationalize sa mga balita. Si Inyang ay nagdadalamhati din sa pagkawala ni Alex at dapat daw ay tumulong ang gobyerno para maiwasan ang ganitong mga kaso na madalas mangyari sa mga tulad ni Alex na nagsisimulang tahakin at nanasin ang mga totoong problema ng mundo. She waited several days for a slow news cycle and then held a press conference and decided to paint a fragile 21-year-old as a monster to the entire world, further traumatizing her. It also happens not to be true. When the facts come out, it will be clear that these two young individuals were very needy emotionally and were involved in a relationship that became a toxic blend of fear, anger, need, and love. They simultaneously navigated pressures that everyday post-adolescents encounter from their families, their friends, social media, college life, and all the things that young people face on a daily basis. And they live their lives entirely on the phone in a way that many of us who are older find it hard to believe or understand. But to further punish the young woman who loved this man would only compound the tragedy that already exists and will further tarnish the memory of that young man. All of us, including Inyang Yu, mourn the death of Alexander Ortula. But we should be better. We should be finding ways to help young people in these situations instead of prosecuting them.
Ang paglilitis ay itinakda na gaganapin sa November 2020. Sa paglilitis ay lumabas lahat ng mga text messages ni Inyang kay Alex na kinabigla ng mga taong unang makakakita nito. Sinabi ng prosekusyon na ang kanilang relasyon ay magulo, dysfunctional at unhealthy dahil si Inyang ay nasangkot sa labis na nakakagambala at walang humpay na pagbitiw ng mga mapang-abusong salita at galaw na nakaapekto sa mental health ni Alex. Pinasimulan niya ang karamihan na sa mga text messages na nagpapakita kung sino ang nagpapatakbo sa kanilang relasyon, kung saan si Inyang ay laging nagdedemand at nagbabanta dahil alam niyang siya ay may labis at ganap na kapangyarihan sa kaisipan at emosyon ni Alex. Miss Yu made demands and threats with the understanding that she had complete and total control over Mr. Ortula, both mentally and emotional. 47,000 text messages. Yes, there were many instances where she instructed him to do so. Sinubukang ipadismiss ng depensa ang kaso dahil kanila pa ring iginigiit na walang kasalanan si Inyang, ngunit ibinasura ito ng korte. Kaya't noong December 23, 2021, umamin na si Inyang sa pagkakasala. Tinanggap ni Superior Judge Robert Ullman ang kanyang guilty plea sa kasong involuntary manslaughter. Hinatulan siya ng hukom ng suspendidong pagkakakulong ng 2 years at 6 months at 10 years na probation. Ibig sabihin ay hindi siya makukulong basta't susunod siya sa mga kondisyon na inilatag ng korte gaya ng pagbibigay ng community service. Idinagdag din ng hukom na mula 2022 hanggang 2032, bawal niyang pagkakitaan ang krimen na kanyang kinasangkutan. Kakaiba ang ating kwento ngayong araw. Sa tingin niyo tama ba na parusahan si Inyang sa nangyari kay Alex? Ano ang masasabi mo dito? Huwag magatubiling ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sana ay may natutunan kayo sa aking ibinahaging totoong kwento na talagang mabigat sa kalooban dahil isang tao na may maganda sanang kinabukasan ang nawala sa mundo. Shoutout po kay Miss Janet Acosta, Miss Nora Mihoy, Miss Eileen from Aichi Ken, Japan, Katuwang Vlog from Saudi Arabia, Miss Maria Socorro Mejia from Italy, Mr. Felix Tibon from Nigeria, Miss Rowena Takemura, Miss Precious Ann Janet Fukuta from Japan, and Miss Kelly Hirakubo. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.